Samantala, mga paghahanda ng PCG ngayong undas, ating alamin kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Noemi, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, Asek Dale and Asek Albert at sa lahat po nakikinig sa ating programa. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang ibig sabihin ng heightened alert status ng PCG at anong mga partikular na hakbang ang ipatutupad mula October 30 hanggang November 4? Yes, Asek, ibig sabihin po ng heightened alert, lahat po ng ating mga tauhan ay naka-standby na po. So we have a total of 770 operating units po, kasama po yung ating mga distrito sa buong Pilipinas. So ang ating po mga tauhan ay magmaman ng ating mga pantalan, kasama po yung mga beach resorts po kasi we will be anticipating yung pagdagsa po ng ating mga kababayan, lalo na po sa ganitong panahon. And the heightened alert status of the Philippine Coast Guard, Asek Dale and Asek Albert, will start from October 30 to November 4. And kasama po dyan yung pag-aalerto at pag-deploy po ng ating mga assets, kasama po yung mga floating assets, air assets, and mga land mobility para po tumulong sa ating local government unit. Captain Noemi, ilan pong personnel at assets, banggit nyo na nga po, nasa mga ilan kaya sila ng PCG ang ide-deploy nationwide bilang bahagi ng inyong UNDAS security operations? Yes, we have a total po na 36,000. Pero doon sa area po, yung sa mga regional offices po natin, maglalaro po hanggang 10 to 12,000 PCG personnel po ang i-deploy po natin. Captain, sa dami ng mga biyahero sa mga pantalan tuwing undas, paano po masisiguro ng PCG na maayos at ligtas ang daloy ng mga pasahero, lalo na sa mga pangunahing pantalan sa bansa? Yes po. So last year, nakapagtala po tayo ng halos 2 million na outgoing and incoming na mga passengers po natin. So malaki po ang ating babantayan ngayong undas kasi posible po siyang lumaki yung bilang. So ang mga paghahanda po ng Philippine Coast Guard, una, pagdating po sa security layering po sa ating mga pantalan, tayo are in close coordination po and partnership with the Philippine Ports Authority. We will be deploying assets ay yung ating mga K9 units. And pagdating naman po sa safety, we will be strengthening yung ating vessel safety enforcement inspection. So ibig sabihin po niyan ay sisiguraduhin po natin na wala po mga excess passenger pagdating po sa ating mga barko. And of course, we understand that this is a collective action. Yan naman po ang direktiba ng ating Pangulo na pag mga ganitong panahon, it should be a whole of the government approach. So we are in partnership with the Philippine Ports Authority, the Maritime Industry Authority, the other law enforcement agencies, and of course, yung mga ship owners and pasahero po natin. Yes, Captain. Paano po tinitiyak ng PCG na ang mga pasahero ay hindi maaabala habang pinapanatili ang mahigpit na seguridad sa ating mga pantalan? Yes, ang amin naman pong constant reminder, no, nilalagay rin po natin yan sa ating mga social media accounts and of course, yung ating mga operating units sa mga area, yung pagpapaalala po na iwasan po magdala ng mga bagay na matutulis, yung mga explosives, iwasan po magdala ng masyadong maraming mga kagamitan para maiwasan po ang pagkaantala sa biyahe. And of course, yung palagi pong pakikinig sa mga lokal na direktiba po ng ating otoridad at makinig po palagi o sumaybaybay, lalo na po yung sa mga weather advisory para maiwasan po yung mga pagkaantala sa ating patanan. Kasi usually, Asek Albert and Asek Dale, pag mga ganitong panahon po ay umuulan po talaga. At may mga possibility, although wala naman po nakataas na mga storm or typhoon warnings, pag medyo may gale warning po, may possibility na yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay posibleng masuspend po. So we usually post sa aming Facebook account and other social media accounts yung mga sea travel advisory po natin. Captain Noemi, may nakaposisyon din daw po ng mga lifeguard at rescuers sa mga beach at coastal tourist destinations. Maaari niyo po bang ilarawan kung anong mga lugar ang kabilang dito at paano inaasahan ng publiko ang tulong ng PCG sa mga ganitong lugar? Yes, tama po kayo. So nabanggit ko po kanina, itong undas ay para na rin po itong bakasyon, no, sa ating mga kababayan. So we will be deploying yung mga rescue swimmers po natin and lifeguards, and they will be strategically located po sa mga beaches, island resorts, and other coastal tourist destinations. At magka-activate rin po tayo ng deployable response group. Ito po yung DRG
composed po ito ng ating mga medical teams and mga rescue swimmers. So kung kinakailangan po ng medical assistance ay maibibigay po natin kaagad. And dagdag ko lang po, Aztec Albert and Aztec Dale, na itong isa sa mga ginagawa po ng Philippine Coast Guard, lalo na pagdating po sa UNDAS, is yung pagtatayo po namin ng Malasakit Help Desk. Ito po is of course in partnership with the Department of Transportation, TP and Marina, and even our Philippine Coast Guard Auxiliary. So ito po ay nakaposisyon sa lahat po ng mga pantalan at saka mga transport hubs po natin. So ito po ang magsisilbing alalay sa mga pasahero po natin in case na meron po silang katanungan sa kanilang mga travel or kailangan po ng mga emergency response. Captain Noemi, siguro para makatulong rin sa ating mga kababayan para maiwasan to, no? Sa inyo pong karanasan, ano-ano po ang mga karaniwang insidente tuwing undas na nais nyong maiwasan? So ano po yung mga nakita niyo na in the past years na parang ito na naman tayo undas? Captain, ano pong pwedeng maiwasan ngayon? Yes, tama po kayo. Ang nakita po natin based on our records is yung almost or alleged parang malalapit na po sa droning incident. So ang amin lang pong paalala, again, we are doing coastal monitoring. Bantayan po natin yung ating mga anak, lalo na pag pumupunta tayo sa mga beaches. And of course, yung ating po mga kababayan na iwasan po mag-engage into any water activities or lumangoy pag tayo po ay nakainom. Captain, paano po ninyo pinapaigting yung kampanya ng public awareness para hikayatin ang mga biyahero na sumunod sa safety protocols habang nasa pantalan o sakay ng barko? Yes, una po dyan yung ating Malasakit Help Desk. Meron po tayong mga tauhan sa lahat po ng pantalan. And we are regularly posting po sa ating mga social media accounts pagdating po sa advisory. And we are very thankful po sa ating mga media partners sa tinutulungan po tayo sa pag-disseminate ng mga information. And of course, yung iCare program po, ito po ay bagong programa po ng ating komandante na si Admiral Ronnie Gilgavan. Now, we are engaging and partnering with the coastal communities, Aztec Albert and Aztec Dale. Kasi naniniwala po ang Philippine Coast Guard, no, lalo na po pagdating sa coastal areas at kung meron man pong insidente, ang ating po mga coastal residents, ang ating pong partner sa pagsasagawa po ng iba pong functions ng PCG po. Opo, Captain Noemi, bago po tayo magtapos, hingi lang po kami ng detalye sa katatapos lang na pagdiriwang ng inyong anibersaryo, happy anniversary po, kahapon, kung saan nakibahagi din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kwentuhan niyo pa nga po kami, Captain. Yes, tama po kayo, Aztec Albert and Aztec Dale. Kahapon nga po, we celebrated our 124th founding anniversary and we are very lucky because it was attended by our President. So kahapon, pinigyan po natin ng karangalan yung ating mga kasamahan na nagpakita po talaga ng excellence pagdating po sa ating mga trabaho. We were able to give recognition po sa mga barko, eroplano at ating mga tauhan na sa halos sa isang taon po ay talaga tumulong po sa Philippine Coast Guard para maisagawa po itong ating mga mandated functions. Captain, siguro mensahe at paalala nyo na lang sa ating mga kababayan. Yes, Aztec Albert and Aztec Dale, ang amin lang po paalala, lalo po sa paglapit po ng ating undas, is to always remain vigilant. Palagi po tayo magmatsyag. Meron po tayo mga tauhan sa mga pantalan. So kung meron po kayo nakikita na mga suspicious, ay i-report po kaagad. And pangalawa, let's always follow the safety protocols para naman po ito sa ating mga kaligtasan. And higit sa lahat po, Aztec, yung pag-cooperate po ng ating mga kababayan at mga sea travelers sa mga direktiba po ng ating mga lokal na otoridad para ma-ensure po yung ating safety and security habang tayo po ay naglalakbay. Maraming salamat po sa inyong oras, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita o spokesperson ng Philippine Coast Guard.